Good morning guys! So maganda ulit ang araw ngayon, Wednesday. So kahapon ang ganda ng araw, mainit and then mahangin. So how does my plant evolve in my choice of plants? Siyempre guys, as a working mom to a corporate world for 12 years, so I decided to resign ng 2019 because of my son. I have a son with autism. So, ayun, nag-2020, nag-pandemic din, and doon nag-start yung mga plant selling. So, ayan, doon nag-start ang kahiligan ko dito. Unang-una is pothos and philodendrons and scindapsus, yung mga hanging plants. Doon talaga kasi syempre, sanay akong maging busy, no? So, working mom, and then naging full-time mom. So meron tayong kung anong magpapasaya sa atin maliban sa pag-aalaga sa ating mga anak. So kung mapapansin yun, inalis ko na dito si Adansonii. Ang nilagay ko dito? Si Brazil. Kasi ang ating Monstera Adansonii ay kinakain ng caterpillar. So, meron pa naman akong isa dito. Ito, very full kasi bawat cuttings ko is nandyan. So, ayan ang ating mga plants dito. So, dati guys, while working, mahilig na talaga akong bumili ng plants. And mostly rain or shine plants. So, ganito pa lang yung plants ko way back 2019 to 2020. And then, nag-start tayong na-addict. Na-addict talaga, no? Sa pothos. So, this is my pothos. Hawaiian pothos. Ayan, this is cuttings kasi nagka-skills yung mother. Siyempre si Enjoy. Ayan, nag-yellow to eh. Ayan. Si Enjoy and then si Marble Queen. Ayan ang mga una kong na-collect. No, so from working for 12 years, meron naman tayong nakuha. So ayan, napabili tayo, nagkaroon tayo ng addiction. Ayan si Cebu Blue. And then our philodendron heartleaf na lime. Ayan, tuwang-tuwa ako dyan. Siyempre mga scindapsus, argyrius, and Silver Queen. Siyempre guys, yung price nila before, grabe, as in ang mamahal. Ayan ang ating Tribuai Moonlight. Teka, may isa pa ako dun. Ayan yung Tribuai Moonlight ko na Penropagate. So, eto, bawi ko ang puhunan yan. This is my Peru. So, most of my mga trailing plants ay bawi ang puhunan. Yan, nakakapagbenta ako niyan 2020 to 2021. 2021. Yan, Silver Lady. Ito yung narat yung mother. And propagation ulit ng heartleaf. And syempre si Manjula na patok dati. Ayan. From a gift from my seller, nakapagbenta and nakapagbigay na ako a lot of times sa Manjulang to. And then my Aglonema, siya talaga naiwan sa akin for more than 3 years. Hindi ako iniwan ni Suksum Jaipong. Ito yung pink, iniwan din ako. Ayan, after photos guys, nakahiligan ko is Aglonema. Ayan yung garahe ko, puno ng Aglonema, grabe. And also Sansevierias, which I put indoors. Siyempre nalusaw. And nahook din ako sa Calatheas. They're so pretty, kaya lang pumapangit din talaga over time. So over the years, alam ko na kung sino ang plants na magstay sa akin. And one of them is this Tisquidias and Ripsalis. Ayan, lumaki na talaga sila. Humaba. Ito Ripsalis din to eh. Yan, tabingi yung pot niya. Teka, ayusin ko lang. So, ayan nga ang ating Ripsalis na
nagtatribe sa akin, and syempre ang ating mga Hoyas. Yan, 2020 din yan. Hoyas na hindi ako iniwan. Yan. Ito, cuttings na lang din to guys, na benta. Oh no, binigay ko. And Dischidias, syempre. Dischidias. And meron pa ako dito. Ito talaga yung mga Hoyas ko. Ito si Crinkle 8. Dischidias. Ito si Compacta. Compactum. Yan, may new growth na ulit. Mabagal yan guys eh. And ever pretty, my favorite, Hoya Cortesii. Really, really pretty yung kanyang leaf patterns. Ayan guys, end of 2020 when I start collecting my Hoyas. So nadagdagan yan. And then, Dischidias. Kasi ang cute talaga ng mga leaves nila. Ang liliit. And nakukyutan ako sa hanging plants. And also, Caladium or Caladium. Yan, nag-collect din ako guys. May mga pricey pa dyan. Pero, pumapangit talaga. Syngonium is very pretty din and very sturdy. But, very invasive. Sobrang lalaki ng leaves and vining. So, hindi siya fit sa lugar ko kasi nga, maliit. And then, early of 2021, ayan, nag-start na rin ako ng rubber trees. Ito yung Black Prince ko. Ngayon, sobrang laki na. And doon na rin nag-start ang Fitunia ko and konting succulents. That's end of 2021. Nag-collect din ako guys ng begonia. Grabe. Ang ganda kasi nila pero, ayan, iniiwan din talaga ako. And nag-collect din ako ng money trees ng iba-ibang kulay. Grabe, dyan yung mga pricey kong talaga, plants. And over the years, nalalaman ko na kung sino yung bagay sa lugar ko. Potos, Hoyas, Dischidias, maliliit na plants, pero sila talaga yung nagtatribe sa akin. And until 2021-2022, dyan na ako nag-start mag-collect ng ating mga succulents. So, ayan, may Hoyas pa ako dito, si Compactum na variegated. And, ayan sila. So, ayun na nga guys, from 2022-2023, grabe na rin yung addiction ko sa succulents. Yun talaga yung hoardings ko na kasi ang liliit nila pero sobrang ganda. And alam ko na eto pala ang gumaganda sa lugar ko. The succulents na gumaganda ang kulay. And nalaman ko na paano alagaan ng mabuti. Kasi nga dati takot ako kasi madaling mamatay yan. Mga ganun. But ayan, they make me happy talaga each day. Our succulents. Siyempre, di na tayo lalayo sa succulents 2023. No, 2022, nag-start na ako ng gymnos, but this year talaga sila nag-boom. Ayan, sobrang dami na nila. Siyempre, maliliit din, but very pretty. Euphorbia is also a kind of succulent. Yan, astros. Ayan sila, hawortias din. Pero konti lang. Ayan yung mga astro ko dito, inayos ko na. So, each day, they really make me happy. From my photos na nandito pa rin, my Hoyas, Dischidias, and now my succulents with gymnos and astros. Yan, they're really, really pretty. Kahit sobrang liit, at least napapaganda natin, di ba? So, stop na talaga ako dun sa halaman na giving me stress. Happiness lang pag-una, 'di ba? Pero this one, sila talaga, they really make us happy and gumaganda talaga sila over time. So, thank you so much guys for joining me today. And huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Happy Wednesday! Take care!